Hello! Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog, June's Day Channel. Napabilib po ako dito kay Jimmy Bondoc. Kanina po siya ay naghain ng Certificate of Candidacy sa pagkasenador. At doon po napanood ko yung kanyang speech. Talaga naman I'm sure kayo rin. Mapapahanga kayo dito sa lalaking ito. At hindi lang pala siya showbiz figure. Ito palang taong to ay isang abogado rin. Eh talagang masasabi mong may utak. At nung napanood ko yung kanyang speech at doon sa question and answer portion, sabi ko, pwede ito. Sabi ko, mananalo ito. Ganito yung nakita ko kay Robin Padilla. Kung paano siya sumagot sa mga interview nung nakaraang 2022 campaign. Marami siyang napabilib sa mga sagot ni Robin Padilla. Ito, abogado pa ito. At nakita ko kung gaano siya kagaling sumagot. So yan po ang pag-uusapan natin. Kapit lang po kayo. At bago yan, paki-like po muna ang video ito. At syempre, kung hindi ka pa nagsusubscribe, mag-subscribe ka na. So, ipasok na natin si Attorney Bondoc. Candidate for Senator, Sir Jimmy Bondoc, under PDP Laban. Okay, take note. PDP Laban. Siya ay under PDP Laban. At ayan na po ang presidente ng PDP Laban Party, si Robin o Senator Robin Padilla. Siya po ang president ng PDP Laban. At siguro ito po yung may bahay ni Mr. Attorney Bondoc at kasama rin si Vivian Velez. Si Vivian Velez po isang member ng PDP Laban. Hindi ko lang alam kung ano itinatakbo ni Madam Vivian Velez. Thank you po, Togs. Pero dati po itong councilor ng Quezon City, si Vivian Velez. City Councilor. Okay, maraming salamat po. Sir Jimmy, sa stage na po. Magandang umaga po. Ako po si Jimmy Bondoc, isa pong musikero, ngayon po'y abogado, isa rin pong dating public servant. At ako po ay nagpapasalamat sa PDP na sinamahan pa ako ni Senator Robin Padilla upang mag-file ng aking COC. Nagpapasalamat ako sa Panginoong Diyos na dinala niya ako dito sa yugto na ito ng aking buhay, and to my family at sa lahat ng mga naging teacher ko, mga teacher, total teachers, month. And to the greatest teacher, of course, Raboni, to my Lord, maraming salamat. Ako po ay tatakbo bilang senador sa 2025 na elections. Okay. Matagal na po akong boses ng ilang sektor ng lipunan, ng music industry, private, public, and now even the legal profession. At nais ko pong gamitin ng boses na ito upang i-institutionalize ang anti-corruption. Ayun. Gumawa po ng isang mabisa na batas na tuluyan ng wakasan ang korupsyon sa Pilipinas. So, putulin po muna natin. So, dito maliwanag nakikita ni Attorney Bondoc at soon to be a senator na lantaran na ang korupsyon sa Pilipinas. At kaya tayo naghihirap, at ang ating bansa dahil sa mga buhayang nakaupo dito sa gobyernong ito.
at mga opisyal ng gobyernong parang yung bang may sakit na klepto. Yung parang ginigiyang siguro sila pag hindi sila nakapagnakaw. Ito na yung mga ito na yung parang peak na peak, parang peak time. Dito na po ako nakakita ng lubhang napakalawak, lubhang talamak na korupsyon. Dito lang po sa administrasyong ito. Simula po, Cory, sinasabi ko, nasubaybayan ko ang lahat ng presidente. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong klaseng, yung bang obvious na po, kagaya ng PhilHealth, 90 billion, flood control, 1.4 billion a day. Tapos ang gagawin lang, wala lang, dededmahin lang. After 1 week, makakalimutan na ng tao. So, wala na. Hindi na mababalita sa TV. Parang, kumbaga, hindi na pinaglalaban ng mga kasalukuyang nakaupong senador. Yung iba po. Si Bongo, alam ko, pinaglalaban yung PhilHealth na yan. Pero yung ibang nakaupong senador, wala tayong maasahan. Alam na natin bakit kinuha yung 90 billion pero wala lang sinasabi yung mga nakaupong senador. So dito kung naghahanap tayo ng bagong mukha sa Senado, napakagandang isang example itong si Attorney Bondoc. Pilipinas. Kaya sana po samahan ako ng mga nagtitiwala sa akin at sa lahat po ng nakasalamuha ko sa buhay na alam na ang puso ko po at ang aking kakayahan ay gagamitin ko para paunlarin talaga ang buhay ng Pilipinas sa wakas. Galing. Ako po ay si Jimmy Bondoc, isang boses at isang senatorial candidate under PDP Laban. Maraming salamat po, Sir Jimmy. Alright. Tanong po, Gab Humilde, PTV4. Good morning, sir. Nasabi niyo po kanina na nais niyo rin pong maging boses ng entertainment industry po sa Senado. So, kung pala rin po kayo manalo, sir, ano po yung mga panukala po ninyong batas na nais po ninyong ihain? Alam niyo po, ang unang dapat ma-recognize natin ay ang music and entertainment is an economic force and the labor force. At ang puwersa na to ay hindi... Eksakto yung sinabi niya. Ang music industry, isama na natin yung movie industry. Isa lang yan Yung mga artista, nagko-concert din yan. Yung mga singer, nag-a-acting din yan, gumagawa rin ng pelikula, di ba? So, ang music and movie industry, halos isa lang yan. Ang problema ko, ang daming senador na artista, yung matatagal na. Jinggoy, Bong Revilla, Tito Soto, Lito Lapid. Ang tatagal na nila. Sila'y galing sa industriya ng pelikula. Pero, ano nagagawa nila o ano ginawa nila para matulungan man lang yung lumubog na industriya, ang movie at music industry? Wala silang ginagawa Ang daming budget ng Pilipinas, trillion. So kung halimbawa nangangailangan ang movie industry, so gumawa sila ng batas na para tumulong ang gobyerno sa industriyang ito. Kung ang ibang industriya tinutulungan ng gobyerno, bakit hindi ito? Kasi nakita ni Jimmy Bondoc yung ekonomiya dito sa movie industry. Nakita rin niya ng US. Kaya suportado ng US ang kanilang industriya sa pelikula. Ginagamit nga nila yung mga aircraft
mga aircraft fighter nila, di ba? Sa pelikula. So, sinusuportahan sila ng gobyerno ng Amerika. At isang magandang halimbawa dito, yung South Korea. Tignan mo, patuloy silang lumalaban sa kanilang movie and music industry hanggang sa, ayan, nakilala na. At isa sa pinakasikat, ang K-pop nila. So, dito po sa movie industry, makikita nyo rito yung economic activity, no? Pag maraming pelikula, di maraming manonood, no? Halimbawa, pupunta ka ng mall, manonood ka ng sine. So, kung ikaw ay magko-commute lang, sasakay ka ng tricycle, jeep, bus, taxi, o kaya MRT. So, yung mga driver, kumikita. Tama? Diba? So, yung mga kumpanya ng bus, ng taxi, kikita din. Mas maraming pelikula, mas maraming nanonood eh. No? So, kung ikaw ay nanood ng sine, after mong manood, kakain ka naman sa restaurant. So, kikita naman yung restaurant. Ganun po yung economic activities kung buhay na buhay ang industriya ng pelikula. Ganun din sa concert. Kung minsan nga yung mga Koreano pa ang tinatangkilik ng mga Pilipino. Pero inyo, no? Magko-concert ang Koreano rito sa Pilipinas. From Mindanao, magta-travel sila. Pupunta ng Maynila, magche-check-in sa hotel, tas manonood ng concert ng Koreano. So, from Mindanao, yung iba galing Visayas, pupunta ng Maynila, bibili ng ticket yan. So, kikita yung mga airlines. And then, magche-check-in sa hotel, kikita rin yung mga hotel. Diba? Tapos, yung concert mismo, kikita rin yan, makakapag-generate ng tax ang gobyerno. Kung ang mga Pilipino, kung Pinoy artist, ang gumagawa niyan, ng concert, ng movie, di ba napakagandang ekonomiya para sa gobyerno? Di ba? Makakapag-generate ng tax ang gobyerno dahil dito sa movie and music industry. Pero itong mga matatagal ng senador, wala namang nagawa. Mismong sa pinanggalingan nilang industriya. So yan po ang sinasabi natin dito. Kung naghahanap nga tayo ng bagong muka, ay dito na tayo kay Jimmy Bondoc. Kaysa naman iboto pa uli natin si Bong Revilla, Jinggoy. Si Jinggoy hindi pala re-elect yun. Si Tito Soto. Si Tito Soto, sabihin natin medyo okay. Kaya lang, tignan nyo. Lantaran na yung korupsyon. May mga pulburon video na naisiwalat na. Naipakita na. Pero wala sinasabi. So parang kapag nanalo na naman yan, kung ano man ang gawin ng administrasyong ito, wala rin eh. Wala rin silang gagawin. Bakit? Ikakampanya ba ni Bongbong Marcos? Tapos after ng manalo, bibirahin ba nila si BBM? So kung itong mga to na tumatakbo under the PDP, kung sila manalo, babanatan ba nila si Duterte? So ganun lang yan. Ganun lang din po ang mangyayari niyan. Yung mga administration slate for senator, pag nanalo yan, hindi yan natin maaasahan na bumanat sa gobyernong ito. No? So, paulit-ulit nating sasabihin yan. So, itutuloy lang natin. Wait lang. Ito ay hindi pa optimized sa ngayong panahon. Hindi tulad sa ibang bansa na gamit ito. Oh? Sa Senado, of course, ang kapangyarihan niyan ay mag-concur sa mga treaties. We can encourage the adoption or the creation of treaties para po tayo ay magkaroon ng pag-ugnayan sa ibang bayan and to exchange talent and galing.
our music force, no? Para umunlad ang turismo at makilala ang kultura ng Pilipino. Yan ang ginagawa ng South Korea. Okay, Di ba? John, inquirer.net. Sir, morning. Good morning. So should you secure a seat, sir, in the Senate, will you be aligned to the opposition or will you join the administrations among the senators, sir? Abnormal. Ang tanong kung lilinya ba siya sa oposisyon o sa administrasyon. Tulog yata itong reporter na to napakalinaw, tumatakbo si Jimmy Bondoc under PDP laban. Ano ba ang PDP laban? Administrasyon ba yan? Kung minsan, maiisip mo, ginugulo lang nito ng mga tao yung isipan ng tao Kaya linaw-linaw Diba? PDP laban, tas lilinya ka ba sa Bobo, no? Ako po ay tumatakbo sa ilalim ng PDP laban. Dapat maintindihan mo na yun. And I am a good follower, I am a good soldier. But I also believe in pursuing policies, instead of pure party lines. Okay. So, ako po ay loyal na PDP laban. Yun. And I will also be loyal to the best policies. Alright. Sir, just a quick follow-up. Are you still loyal, sir, to the former President Duterte? Absolutely. Absolutely. Siya po ay aking kaibigan. At ang isa po sa aking talagang layunin ay patibayin ang best of the Duterte principles. Yan ang mga kamakandidato. May prinsipyo, may paninindigan. Bakit kanyo? Hindi kagaya ni Amy Marcos. Ayaw pang aminin na siya na lumalangoy sa dalawang ilog. Namamangka sa dalawang ilog. Kesyo siya raw ay independent pero siya ay tumakbo under NPC at yung NPC coalition party ng administrasyon pero ayaw niyang aminin na siya ay nakaside sa administrasyon para syempre magamit niya pa yung oposisyon. So itong ganitong klaseng kandidato katulad ni Amy Marcos ay walang paninindigan. Dapat tumindig ka, kanino ka ba talaga? Administrasyon, di doon ka lang. No? Gusto pang sumaid sa opposition like Duterte, sobrang utak mo naman, sobrang gulang mo naman, no? Nililinis mo yung kamay mo, yung katawan mo, nililinis mo. Eto tumatayo o tumitindig, may prinsipyo, dito siya sa Duterte. At siya ay tumatakbo under PDP laban. Kung saan, ang chairman ay si dating President Rodrigo Duterte. Okay, thank you. Next, Gyro Rappler. Hi sir, good morning. Nabanggit niyo po na loyal pa rin po kay President Duterte and during your speech earlier, ang isa po sa mga magiging platform niyo if ever po ay anti-corruption policies po. Number one. Yes sir. What can you say sir that President Duterte is now facing a plunder complaint filed with the Department of Justice? Yes. Well, that's what the courts are there for, no? So, tayo ay talagang susunod na lamang sa very time-honored principle na innocent until proven guilty. Correct. At ako na po, bilang kaibigan niya, ay sigurado naman na ang lahat ng ginawa ng ating nakaraang Pangulo ay the best interest of the people. Ang gandang Sir, sumagot, just di ba? last follow-up for me, sir. In 2020, sir, you were among the vocal critics of the ABS-CBN, sir. If you become senator, sir, what are your policies po? What will be your policies to safeguard press freedom in the Philippines, sir? Thank you, sir. The franchise issue is a very different issue from press freedom. As an artist, ang kalayaan po ng pamamahayag ay napakahalaga sa akin. At para sa akin din po,
natutuwa akong makarinig ng balita na lahat ng mga, or halos lahat ng mga naapektuhan ng trabaho dati dun sa kaganapan na yon ay may mga trabaho na, and I think the network is doing well. Para sa akin, yung mga issues dati na kinaharap ng network ay dapat binigin sa tamang korte para matapos ang issues about tax, labor, at lahat pa ng mga pinaratang sa kanila. But I only have the best wishes for their workers and even for their management. And finally, I hope magkaroon ng magandang pakikipag-ugnayan yung management at yung legislatura, so that if ever a franchise is granted, it will be granted under the best conditions. Ang galing Thank you sumagot, po. di ba? Gerard Nabal from Malaya. Ang galing. Sir, Si Gerard. sir, good morning. Sir, as a former official of PAGCOR, sir, what can you say with the recent announcement of, not recent, but yung ban on Pogo, sir? And yung kung ano po yung kinalabasan nung pag-flourish ng Pogo sa Philippines? Thank you. Napaka-masalimuot na issue talaga ng Pogo. Sa isang banda, kumikita po ang bayan dyan at hindi galing yan sa pera ng Pilipino, kundi galing sa banyaga. Sa kabilang banda, maraming social disturbance na nagaganap. So para sa akin, that is really, I think, an executive and legislative prerogative. Depende talaga yan sa wisdom ng nakikita nung nakaupo. At ngayon, in their wisdom, nakita nila sa senaryo ngayon, it is best to shut it down. So I respect that. Follow up. But sir, are you in favor of it, sir? Being one of the former officials of PAGCOR? You know, and I'm not evading, no, I'm making sure very clear yung answer ko. Ang mga gaming issues is very reliant on existing conditions. Ano ba yung klima? No? Kung ang conditions ay maganda, na pwede siyang paandarin, na hindi magkaka-social disturbance, hindi magagalit ang ibang bansa sa atin, if we're able to create it that way, at walang mga social friction, then it's a good economic force. Dahil nung pandemic, marami po sa naitulong natin sa social fund ay galing sa fees from Pogo. Pero again, I'm only in favor of it if it is performed well, regulated well, and under the right conditions. Which is why binabalik ko po yung sagot ko dun sa executive and legislative prerogative talaga yan. Depende sa sitwasyon. Okay, thank you. From SMNI po, MJ. Hi, MJ. Morning, sir. Attorney, good morning. So what is your stand on weaponizing Senate investigations or Senate probes that sometimes, in the name of native legislation, that sometimes, or many times, borders to court investigations? Mga kalabisan, sir, na mga pag-iimbestiga sa Senado. Ayan. Alam niyo po, kung ako ay mag-identify ng 3 lamang na plataforma sa aking legislative agenda, ang isa dun ay ang ibalik ang diplomasya sa Senado. Tama. This is without criticizing the current slate batch. Dahil po, dapat talaga mag-back to basics tayo kung ano ang trabaho ng 3 sangayin ng gobyerno. If it is truly in aid of legislation, dapat gawin. Pero naniniwala po ako na kahit siguro kalahati ng dinidinig kuminsan sa 2 bahay ay nararapat na dalhin sa korte who are properly equipped. No? So I am not against investigations. Kailangan lang po piliin kung ano ang dapat talaga dinidinig na nasa mata ng buong bayan. 8 minutes is po. Okay, thank you. Alright. Candidate. Dito nasira ang Congress sa pamumuno ni Martin Romualdez. Dahil nga sa kanilang ginagawa at nabulgar pa, na ibunyag pa ni Tatay Digong ng Congress
ay isa sa pinakabulok na institusyon dito sa ating bansa. So, kaya pumangit ang image ng mga congressman ng Congress, no? So, nakita nyo naman kung gaano kagaling sumagot, gaano kagaling mag-speech itong si Attorney Bondoc. Talaga naman kung ikaw ay naghahanap ng bagong mukha sa Senado, eto na. Wag na natin pag-isipan pa ng masyadong masalimuot. Ilista na po natin. Isama na natin sa ating listahan at i-shade natin. 'Di ba pag boboto ka, shadean mo yung bilog, no? So wag natin kalilimutang shadean yung bilog po sa pangalan ni Attorney Jimmy Bondoc. Nakita nyo yung kanyang mga sinasabi? Mayroon talagang sinasabi. At nakakabilib. So, dito po, sa mga tumatakbo, meron ng 4. Bongo, De La Rosa, Philip Salvador, Jimmy Bondoc under PDP laban. At madadagdagan pa yan. Ang pinakaposible dyan is Baste Duterte. So, 4 na. Meron tayong Rodante Marcoleta, which is kagabi, inendorso na po ni Tatay Digong. Meron siyang parang press con kagabi. Kanya nga lang may mga Bisaya, hindi ko maintindihan eh. So, meron na tayong 5. Ampon, so parang guest. Sana maging guest candidate si Marcoleta. So, meron ng 5. Antayin pa natin si Baste, Vic Rodriguez, maybe Attorney Trixie Angeles, Attorney Roque, o baka meron pa tayong mga surprise na sana makumpleto po yung slate ng PDP. Pero kung hindi, ganun talaga. Kasi isang problema dito ang budget. Dahil ang PDP, alam naman natin, wala silang budget. So, tignan natin yung administration slate naman. Itong si Erwin Tulfo na dating taga DSWD, di ba? Inappoint yan ni BBM. Pero hindi siya nakapasa sa commission on appointment. Bakit? Kasi natandaan ko na ito palang si Erwin Tulfo ay may dual citizen, US citizen. Kaya hindi siya pwede. So, baka nakakalimutan natin ng iba na itong si Erwin Tulfo ay US citizen. Pinapasama nila si Mayor Banban, Mayor Alice Go ng Banban. At kung tawagin siya ay dismiss Banban Mayor Alice Go. Ang GMA palaging pag binabanggit siya, hindi nawawala yung dismiss. Natatawa talaga ako sa GMA kung pasamain talaga nila ang tao. Meron talaga silang title. Dismiss Banban Mayor Alice Go. Parang dati, no? The son of dictator Bongbong Marcos. Ngayon hindi nila masabi yung the son of dictator. Kasi hindi na nila pinapasama. So, pag may pinapasama sila, ganyan, nilalagyan nila ng title. So, itong si Erwin Tulfo, baka nakakalimutan nila, pwede po kayong mag-file dito ng reklamo. Kasi, hindi naman papansinin ito ng COMELEC kung walang nagre-reklamo. So, mag-petition po kayo. Itong si Erwin Tulfo ay US citizen. Baka sa ating konstitusyon, bawal yon kung ikaw ay kakandidato. So, sa mga administration slate, Bong Revilla, nanalo lang yan dati, nagsayaw ng budots eh. Hindi ko naman binoto yan eh. Hindi ko yan binoto si Bong Revilla. Sumayaw lang ng budots, nanalo eh. Manny Pacquiao. Tingnan nyo si Manny Pacquiao nung tumakbo siya ng pagka-presidente noong 2022. Di ba't binanatan niya ni Kibuloy?
Meron siyang sports complex na proyekto na nakatiwangwang. Ewan ko ngayon kung gawa na. Pero nakatiwangwang. So, maganda i-research nyo. Kung may panahon kayo at kung mahilig kayo mag-research. Alam natin, nakatiwangwang yun at there is a corruption. No? Kung mamimili tayo ng iboboto, ay yung wala ng record. Diba? So, ito, Jimmy Bondoc, ino-offer yung kanyang sarili. At, sariwa, kumbaga, bagong mukha. Iboto po natin si Jimmy Bondoc. At yung iba pang mga administration slate, sino pa ba yan? Binay, Bilyar, mga negosyante na yata itong Abi Binay ba yun? Anong track record nito? Anyway, medyo malayo pa naman. Pero, unti-unti i-criticize natin. Or, parang hihimayin natin itong mga, ang tawag nito, administration slate. Kasi kailangan po, makapenetrate tayo sa Senado dahil seryoso ang impeachment na binabalak nila dito sa ating Vice President Sara Duterte. At kung itong mga administration slate ay magsipanalo, once na sinabi ni Bongbong Marcos, kailangan pumabor ka or bumoto ka pabor sa impeachment versus Vice President Sara Duterte. Kapag sinabihan sila ni Bongbong Marcos, sasalungat ba sila? Hindi. Hindi. Kasi kinampanya sila. At nakasandal sila sa administrasyon. So, kung ano ang iutos sa'yo, susundin mo. So, ikaw ay magiging robot. Malayong-malayo kay Duterte. Sabi ni Robin, sabi ni Bongo, sabi ni Bato, walang nakikialam sa amin, sa mga desisyon namin, even President Duterte. Hindi kami pinakikialaman. Ano sabi ni Bongo? Basta gawin mo lang ang tama. Umikot ka lang sa tama. Hindi ka magkakamali. Yan lang ang sabi. At naniniwala tayo. Kahit kay Robin, sinasabi niya, hindi nakikialam si dating President Duterte sa mga desisyon ko. Yun naman kasi ang tama. No? Bakit mo pakikialaman ang isang tao porkit natulungan mo, porkit tinaas mo yung kamay, porkit naikampanya mo? Ang gagawin mo, gagawin mo ng robot, magiging sunod-sunuran sa'yo. Ang pangit. Ang pangit. Diba? So, masasamang tao lang ang gumagawa niyan. Masasamang tao lang. Hanggang dito na lang po tayo. Maraming salamat sa panonood. God bless po sa inyong lahat.